to, yung walang sakit. Tama po? Amen. So, lahat nga ng mga buhay, kung talagang buhay kayo, sumigaw kayo ng hallelujah. Hallelujah! Amen. Mas malakas pa. Hallelujah! Amen. Sige, tayo po tayong lahat at natin tayong manalangin. Yes, Lord, we thank you, God, for this wonderful time, Panginoon, na binigay mo sa amin, O God, para makapagpuri, makapagpasalamat, Panginoon, at Lord, makarinig ng iyong banal na salita, O God. And Lord, ikaw nga po ang manguna sa lahat ng sasabihin ko, Panginoon, na Lord, magrema ito sa aming mga puso at maging kalakasan namin ito at maisapamuhay namin, Panginoon, according to your will, O God. Maraming salamat, O God, na nandito kami, O God, na patuloy na nagtitiwala, nananampalataya sa iyo, Panginoon. And Lord, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, O God, my Lord and my Redeemer. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige, makakaupo na po tayong lahat. Ayan. So, yan, no? Alam niyo po, napaka-timely nung ating pag-aaralan ngayon kasi alam niyo po, kapag hindi kasi natin ginard, binantayan yung puso natin, hindi po, papasok po dyan yung mga hindi dapat pumasok. Di po ba? And alam niyo, yan lang po yung sinabi ng Panginoon talaga, na i-guard natin. So, i-declare nga po natin yan sa ating sarili. Above all else, I will guard my heart. Lakasan niyo naman para wala kayong lakas. Above all else, I will guard my heart. Amen. Di po ba? Dapat po, above all else, I will guard my heart. Alam niyo po, kaya minsan hindi nakakapagpatuloy yung ibang kapatiran natin kasi po hindi nabantayan ang puso. Diba? Dapat po binabantayan natin yung puso kasi tayo lang po ang may control sa puso natin. Amen po ba yun? Amen? Di po ba? At alam niyo po, di ba kapag bumibili tayo ng bagong cellphone, di ba iniingatan natin yon? Kasi valuable siya sa atin. Ayaw nga natin na mahawakan ng iba eh. Di ba? Kung pwede nga lang, talagang ilagay mo sa kulambo para hindi mahawakan ng iba. Yung ating mga bagong cellphone, nilalagyan natin ng case, nilalagyan natin ng tempered glass, di ba? Password, Face ID, di ba? Kasi nga, mahalaga siya. But here's the question. Sino ang mas binabantayan mo? Yung cellphone mo ba o yung puso mo? Cellphone. Puso. Kayo lang po makakasagot niyan. Kung yung heart mo ba talaga yung binabantayan mo or yung puso mo. Kasi pagkagising pa lang natin sa umaga, alam na ni Lord kung sino ang una. Tama? Di ba? Minsan, pagkagising mo, imbes na, Lord, thank you. Pero hindi, cellphone mo na. Pwede naman napatayin mo lang yung alarm, tapos manalangin ka. Pero yung mag-scroll ka na kaagad, hindi na yun tama. Amen po? Ibig sabihin, mali yung nasa puso natin. And sabi po dun sa Genesis 1:3, di ba nung nag-create po si Lord, ang sabi niya lang po, and God said, let there be light. Sabi niya ganun, di ba? And there was light. So, ibig sabihin po, before na nagkaroon ng creation, ng lahat-lahat, ibig sabihin, nakita muna ng ating Panginoon. Na-imagine niya muna yung mga yung mga i-declare niya. Na-imagine niya muna, nakita muna niya sa kanyang loob bago ito nagkaroon ng creation. So, ang title po natin ay ang theme po is Your life is shaped by what fills your heart. So, guard it intentionally. Ano po yung intentionally? Dapat po binabantayan natin ng talagang bantay sarado mo dapat yung heart mo. Kasi kapag po iba ang pumasok dyan, hindi ka po makakapagpatuloy talaga. Mas lalo po tayo manghihina. Kaya nga, your life is shaped by what fills your heart. Kung ano ang nilalaman ng heart mo, yun po yung nagsishape ng buhay mo. Tama po? Amen, di ba po? Ayan, ang title po natin is Guard Your Heart Above
everything else. Amen? Ito yung pinaka-verse natin at sinasabi po talaga yan ni Solomon sa ating lahat. Sabi po niya sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. At sa Tagalog po, higit sa lahat, ibig pong sabihin, above everything, higit sa lahat, ang pinaka-priority natin na ingatan ay ang ating puso. Sapagkat dito, ano sabi? Nagmumula ang lahat ng iyong ginagawa. Kung ano ang nilalaman ng puso mo, yun ang lalabas sa'yo. Tama? Amen po. Yan po yung yung sinabi sa atin ni Solomon. Di ba? Yan po yung paalala niya sa atin. Sabi po dyan, not your money, hindi po sinabi ng Panginoon. Nabantayan mo yung pera mo. Not your money, hindi yung reputasyon mo, hindi yung success, hindi po yung family. Kasi wala po tayong control dyan. Wala tayong control kapag nawalan tayo ng pera. Wala tayong control kapag nasira ang reputation natin. Wala tayong control kapag anong nangyari sa pamilya natin. But, your heart po dapat ang ating binabantayan. Amen po? Because your heart is the source of everything in your life. Kaya nga po napaka-importante ng heart natin. Alam niyo po, ang heart natin, ang function niyan, nandyan yung ating thoughts, yung mga isip natin, mga iniisip natin, nandyan yung mga, yung mga plans natin na nandito sa ating mga puso, nandyan po lahat eh. Kaya nga po kung anong nilalaman ng puso natin, yun po talaga yung magiging buhay natin. Amen? So number 1, kung paano natin i-guard, how can we really guard our heart? Mayroon bang dapat gawin, di po ba? So lahat po tayo, gusto natin na guardiyahan yung puso natin. Gusto natin itong bantayan. So, gusto niyo ba na magbago yung buhay ninyo? Amen. Sino gusto magkaroon ng transformation? Raise your hands. Yan, amen. Di ba? Gusto po natin ng transformation. Pero, ano kailangan natin gawin? Guard your heart. Amen? Amen po ba? Amen. Kaya nga, yung heart po natin, it matters. Kumbaga, importante po kung ano yung pinapapasok natin dyan. Importante po kung ano, kasi yan po yung nagkukontrol sa buhay natin. Yung mga pinapapasok natin sa puso natin. Amen? So ngayon, yan po yung first na dapat natin gawin. Guard your thoughts and imagination. Tama po? Di ba, kagaya po kagabi, no, kay Brother Alfred, dapat po papasok siya sa work. Kaso lang, nung paggising niya po, biglang nagluluha yung mata niya at hindi makakita ng maayos. Kumbaga, blurred. Siyempre, magkakaroon na siya ng thoughts sa isip niya, sa imagination niya na, Lord, anong nangyayari? Bakit ganito yung mata ko? Di ba? Baka naman mabulag na ako. Di ba? Magkakaroon ka ng imagination na ngayon, na ganon. Hindi imbis na sabihin mo, Lord, help me. Di ba? Lord, pagalingin mo ako. Bakit ganito yung mata ko? Di ba dapat si Lord nang tatawagin natin? Pero minsan, dahil nandun tayo sa sitwasyon na yun, magkakaroon ka ng negative thoughts na, naku, baka mabulag ako. Di ba? Yun po kaya po kailangan nating guardyahan. Kaya kailangan po nating bantayan yung ating puso. Kahit po kasi ako nag-absent din po ako ng Friday. Kasi bigla pong itong shoulder ko, parang na-frozen siya, hindi ko po siya maigalaw. Hindi po ako makapagsalang, hindi ko po matanggal yung mga ginagawa ko doon sa trabaho, kaya pinauwi po ako ni Amo. Di ba? Naisip ko, Lord, sabi ko, mauospital na naman ba ako? Kasi dati na-ospital na ako sa likod. So, nandun na talaga yung negative kaagad. Imbis na, Lord, I am healed. By your stripes, I am healed. Dapat ganon. Di ba? Kaya kapag hindi po natin ginaid talaga yung imagination natin, yung iniisip natin, papasok siya sa puso, magkakaroon po tayo ng takot. Tama? Di ba? So, sa Genesis 6:5, ito po yung yung time po nila, time nila Noah. At yan po yung sabi ng Panginoon. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. Di ba kahit hanggang ngayon? Di ba? At ang buong haka ng
ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Di ba? The every intention of the thoughts of his heart was only evil, continually. Di ba? Ang sabi po dyan, so ibig sabihin na yung mga tao nung time ni Noah, hindi po sila naging masama kaagad. Bagkos, naging ano po sila, continuous yung pag-iisip nila ng masama, yung imagination nila na dapat, yung lust, kasakiman, yun po yung nangyari sa kanila noon. Kaya naman po, nag-decide ang Panginoon na i-wash out. At alam niyo po ba kung sino ang nabuhay lang? Sila Noah lang. Kasi siya lang po yung nakita ng Panginoon na righteous that time. Amen po ba? So tayo pa, nakikita ba ng Panginoon na righteous tayo? Amen. Amen! Bakit? Because we have the righteousness of Jesus Christ. Amen po ba yun? Kaya nga po, napaka-blessed natin ngayon dahil ang love of God na nai-sacrifice para sa atin ay ano na po yun, eternal na po yun. Amen po ba yun? Diba? So dito po, inaano lang tayo, pinapaalalahanan tayo na kailangan nating i-guard yung nilalaman ng puso natin. Every intention, the thoughts, kumbaga yung heart natin, kailangan po bantayan natin continually. Amen po ba? Amen. Amen. Bago mangyari ang kasalanan sa labas, ito po yung cycle niya, nagsisimula muna ito sa loob. Kasi kung ano yung pinapasok mo sa puso mo, sa isip at imahinasyon, sa imagination po natin, ang puso ay nahuhubog sa paulit-ulit nating iniisip. Tama po? Di ba kung lagi mong iniisip na magandang babae lang yung gusto mong makita? Di ba, nagkakaroon po na po tayo ng lust doon, nagkakasala na po tayo. Di po ba? Tumatawa yung dyan, mga guwapings. Di ba? Kapag po patuloy tayo nag-iisip ng hindi maganda, kapag po pati sa mga anak natin, nag-iisip tayo na baka hindi maging successful tong anak ko, baka di ba? Nagkakasala po tayo kasi tayo po nanghihina talaga. At alam niyo po kapag yun nga po, di ba sabi po dyan, ang puso ay nahuhubog sa paulit-ulit nating iniisip. Ano po ba yung paulit-ulit nating iniisip sa ngayon? Di ba? Ano yung mga lagi nating iniisip, laging, nagpapahina po sa atin. Minsan, ito pa yung, yung reality talk tayo, real talk po tayo Minsan, kapag minsan ganito ako, kunwari nag-text po ako sa isang kapatid. Tapos hindi siya nag-reply agad, parang 2 days bago mag-reply. Alam niyo po, ang pumapasok na sa isip ko, na napupunta sa heart ko, nagtampo kaya siya? Nagalit kaya siya sa akin? Mayroon ba akong nagawa? Alam niyo po, overthinking po yun. Di ba kasi hindi naman talaga natin alam kung bakit hindi siya nakapag-reply, di po ba? Pero dahil po, nandun yung concern mo sa kanya, nagiging hindi na maganda yung pumapasok sa'yo na, ay, baka baka kaya busy siya or baka kaya nagtampo. Di ba may mga ganun na tayo? And hindi po maganda. Dapat po patuloy lang natin silang i-encourage. At kung hindi man siya sumagot sa'yo, Lord, ano man po yung nangyayari sa kanya, gabayan mo siya, bantayan mo siya, ingatan mo siya, Panginoon. Dapat yun yung maging response natin kapag hindi nag-reply yung tao. Amen po ba yan? Amen. So, next po, Noah's generation. Ito po yung generation nga nila Noah. They didn't become evil overnight. Their imaginations became evil first, repeatedly. Diba? Yung kanilang pag-iisip. Yung kanilang iniisip araw-araw. Sa inyo po, ano po yung lagi yung iniisip araw-araw? Ano po yung laging nagano sa inyo? Yung paulit-ulit na nandyan sa utak nyo na hindi matanggal-tanggal. So, yung sahod ba? Na sana itaas na ni Amo? Di ba? Yung yung ipapadala ba natin sa Pinas? Di ba? Minsan namumblema tayo dun Pero alam niyo po, wala tayong control doon talaga. May control tayo sa pinapapasok lang natin sa ating puso at isipan. Amen po?
Yan, sa application po natin, ito, don't entertain every thought. Huwag po nating isipin kung ano man yung mga isinasaksak ng devil sa ating utak. I-reject po natin. Reject negative, fearful thoughts immediately. Dapat po salita ni Lord ang sabihin natin. Dapat po yung salita ni Lord na nandyan sa puso mo. Amen po ba yun? May salita po ba tayo ng Panginoon sa puso natin? Siyempre meron. Amen po ba? Yun yung gamitin natin. Amen po. Na kapag nakakaisip ka ng mga negative things, alam niyo po, ang isipin natin kaagad yung salita ng Panginoon. Yung kabutihan niya sa atin. Amen? Yan. Pangalawa na dapat nating gawin. Fill your heart with God's Word. Amen po? Sino po dito ang nagbabasa araw-araw sa kanyang Bible? Araw-araw, walang patid. Amen. Di po ba? Dapat po. Amen po? Machi-check po talaga tayo dito kung talagang tunay na nagbabasa tayo ng ating Biblia. Araw-araw. Amen? Araw-araw dapat. Dapat mayroon tayong time para sa ating Panginoon. Tama? Pag wala tayong time kay Lord, ibig sabihin hindi natin siya priority at hindi natin mag-guard yung heart natin kapag hindi po tayo araw-araw nagbabasa. Kapag hindi po tayo nag-i-spend ng quality time with the Lord. Tama po? Kaya naman, fill your heart with God's Word. Kapag hindi mo pa naumpisahang basahin ang Bible mo o napatigil ka sa pagbabasa ng Bible mo, umpisahan mo na ulit. Amen po? Amen. O narinig ng Lord yung amen nyo, ha? Yan, sa Proverbs 4:20-21, napakaganda po nito. Karugtong po nito, nauna po ito bago sinabi yung guard your heart. Dito po, sabi dyan, my son, give attention to my words. Ano po yung give attention? Sabi sa Tagalog, anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Amen po ba yun? Amen. Hindi yung nandito ka sa church, pero nagsiselfone ka at hindi ka nakikinig. Di po ba? Hindi po yun kaaya-aya sa ating Panginoon na nandito ka pero natutulog ka. Di po ba? Asan po yung respeto natin sa salita ng ating Panginoon? Tama po? Amen po, di ba? Sabi po diyan, give attention. Makinig ka sa aking salita. Tama po? Hindi ko po yan sinasabi. Sinasabi po yan ng Biblia, ng salita ng ating Panginoon. Ano pa po sabi? Incline your ears to my saying. Ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sinasabi, sa aking mga saying, sa aking mga salita. Di mo ba? Kaya dapat po, 101% yung pakikinig natin sa salita ng ating Panginoon. Amen po? Kahit po yung sa pakikipag-isa natin kay Lord, kapag nagde-devotion po tayo, dapat po hindi naka-on yung cellphone mo. Kasi once na nag-ting, alam niyo po, mas gugustuhin yung tignan kung sino yung nag-message. Di ba, isasantabi niyo ulit ang Panginoon. Isasantabi niyo ulit yung makinig sa salita niya. Di po ba? Kaya nga po, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na incline your ears to my saying. Ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. And sabi pa, ano pa to? Isa pang command. Do not let them depart from your eyes. Tama? Huwag mga hiwalay sa iyong mga mata. Ingatan mo sa kaibuturan ng iyong puso. Tama po ba? Sa kaibuturan, in the midst of your heart. Di po ba? Sabi po, do not let them depart from your eyes. Hindi naman po sinabi na yung Bible, nakaganyan na lang sa mukha mo. Doon sa mata mo, hindi naman po. Di ba? Pero dapat po, yun yung lagi nating nakikita. Yung salita, yung kabutihan ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Nag-check po ba yung heart natin dito? Amen.
Tama, di ba? So, keep them in the midst of your heart. Yung salita ng Panginoon. Amen po? Hindi po yung pag nakikinig ka, nag-ano ka, yung cellphone po talaga kalaban minsan ng ating Panginoon. Huwag po tayong ganon. Mas lalo po nandito tayo sa church, dapat yung attention po natin, ibigay natin sa salita ng Lord. Amen po ba yun? Sabi, give attention to my words. Incline your ears to my sayings. Di ba? Makinig po tayo sa salita ni Lord. Kasi kahit na nandito ka, paano mo mauunawaan yung salita ng Panginoon kung hindi ka naman talaga 100% na nakikinig sa Kanya? Di ba? Nandito ka lang ba? Ano ba yung purpose mo kung bakit nandito ka sa church? Tama po? Dapat alam po natin yung layunin natin kung bakit nandito tayo para po mapalakas tayo ng salita niya at para po mas mapalapit tayo sa Kanya. Amen po ba yun? Amen. Yan. Sa Proverbs 4:22, ito po yung resulta kapag tayo po ay babad sa salita ng ating Panginoon. Sabi po dyan, for they are life, buhay, to those who find them, and health to all their flesh. To all their flesh. Sabi po, sapagkat buhay sa nangakakasumpong at kagalingan sa buo nilang katawan. Amen po ba? Alam niyo po, tinignan ko po talaga yung sinasabi dito na health to all their flesh. Alam niyo po, hindi lang po emotionally, spiritually, physically. Di po ba? Kapag po nakakarinig tayo ng salita ng Panginoon, gumagaling po yung mga sakit-sakit natin, tama? At alam niyo po ba na tinapos na ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, di po ba? By His stripes, we are healed. Tama? Kaya yun po dapat, kapag babad ka sa salita ng Panginoon, ito po ay buhay sa atin. Nagkakaroon po tayo ng mas magandang buhay, na kahit may mga problema tayong nararanasan, mas nakikita pa rin natin yung kabutihan ng ating Panginoon. Amen? Amen. Ayan, your heart will never be empty. If you don't fill it with God's word, the world will fill it with fear, anger, and worry. Kapag po hindi natin pinuno ng salita ng Panginoon ang ating puso, ang mundo po ang maglalagay dyan ng mga negative thoughts. Tama? Minsan nga, kahit pag hindi ka nagsimba ng 1 linggo lang, sigurado, sa susunod, magsisimba kaya ako? Wag na lang, kasi hindi na ako nakapagsimba last time eh. Diba? May mga ganun po tayong pagkakataon kasi po, nadi-discourage tayo kasi nga, si Satan, tuwang-tuwa siya. Kapag hindi ka nagsimba, tuwang-tuwa talaga siya. Kasi, na-debar ka niya. Diba kanina nga po sa 1 Peter 5:8 ba yun? Diba? Si Satan po, looking someone whom he may debar. Sabi nga, at kapag mananampalataya ka, ikaw yung target niya. Diba tayo yung target? Kasi hindi naman niya tatargetin talaga yung mga kakampi na niya, diba? And tayo po, anak po tayo ng Diyos. Diba? At pag nakita niya lang na nanghina ka, huwag ka nang pagsimba. Kasi wala ka namang mapapala doon eh. Okay lang namang magpahinga kahit ngayon lang Sunday. Gaganunin ka ni Satan, diba? Parang ang ganda. Pero hindi po. Dapat po, anuman ang sitwasyon mo, anuman ang pinagdadaanan mo, priority pa rin natin ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Sabi po, fill your heart with God's Word. Amen? Ang salita ng Diyos ay hindi lang po information. Kasi minsan, information lang yung natin, nakikita natin sa salita ni Lord. Kasi sinabi lang naman ni Lord doon na ganito eh. Pero hindi po talaga naisa sa puso. Ito ay buhay at gamot sa ating buong katawan. So wag po natin gawin parang, kasi nag-may promise si Lord doon sa ganitong verse eh. Ganun lang, di ba? Parang na-inform ka lang na may promise si Lord. Pero, ipinapamuhay mo ba to? Kiniklaim mo ba to na mangyayari sa buhay mo? Diba? Kaya nga po, ang hinihikayat ko po talaga tayong lahat, na wag lang po every Sunday makarinig tayo ng salita niya, kundi every day,
sa buhay po natin, mag-spend time tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Gagawin na po ba natin yon? Amen. Ba't kukunti yung sumagot? Amen. Amen. Alam niyo po, alam ni Lord yung heart natin. Ngayon, alam niya ang nilalaman ng puso ng bawat isa sa atin. Alam niya kung nais mo talaga mag-spend ng time sa Kanya. Alam niya kung nababagabag ka ngayon. Alam niya na ating Panginoon. Wala po tayong may tatago sa Kanya. And sa Genesis chapter 3 verse 6, ito po ay yung tungkol sa kay Eva at Adan. Example po ito na yung imagination ng heart po natin, pag hindi natin po yan binantayan, magiging hindi maganda yung magiging resulta. Diba? So sabi po dyan sa Tagalog, nang pagmasdan ng babae ang puno, sabi yan, napakaganda nitong tingnan. Diba? Nagkaroon na siya ng imagination, tumakbo na yung utak niya. Napakaganda naman itong tingnan at ang bunga nito ay nakakatakam. Sabi na niya, di ba? At dahil sa pagnanais niyang maging marunong, pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at kinain din ito. Ganyan po kapag tumakbo ang imagination ng ating heart, ng ating pag-iisip. Alam niyo po, hindi na po, di ba? Kinuman po yan ng Panginoon na huwag kakainin yung nasa gitna. Yung tree of the knowledge of good and evil. Yun lang po yung sinabi ni God na huwag kakainin, na huwag gagalawin. Pero, alam niyo po, nandun pa rin si Satan. Di ba yung serpent, yung snake, di po ba? Siya po yung nag-ano kay Eva. Na sinabi ba talaga ng Panginoon na mamamatay ka kapag kinain mo yan? Sabi niya, di ba, nandun po talaga yung pagpubuyo niya. And sabi nga, so when the woman saw that the tree was good for food, di ba, nainganyo na po siya, nakainin nito. Nandun na po, nag-imagine na siya na, ay, parang ang ganda, pag kinain ko to, magiging katulad ko ang Panginoon. Ganun na. So, ganun din po tayo, mga kapatid. Kapag po tayo, ang ganda ng ino-offer, pero alam nyo na hindi ito nakalulugod sa ating Panginoon. Pain lang po ito. Huwag po nating gawin. Guard your heart. Guard your imagination. Guard your thoughts. Amen po ba yun? Amen. So, when life shakes you, whatever is in your heart comes out. Tama po ba? Na kapag ka nasi-shake po tayo, kung ano yung nilalaman ng heart natin, lumalabas po. Tingnan po natin to. Sa salita ng ating Panginoon. Sa Matthew 12:34, sabi po dyan, you, brood of vipers, how can you who are evil say anything good? Sabi niya, kayo na masasama. Sabi niya, for the mouth speaks what the heart is full of. Sa Tagalog po, kayong lahi ng mga ulupong. Sino po lahi ng ulupong dito? Meron po ba? Wala. Amen? Tayo po ay mga anak na ng Diyos. Tama? Hindi na tayo brood of vipers. Hindi na po tayo mga ulupong. Tama? Amen po? Amen. Ano nireklamo? Brood of vipers. Yung mga talaga, yung mga hindi naniniwala sa ating Panginoon. Unbelievers po. Yan, sabi po, paano kayo makakapagsalita ng mabuti, gayong masama kayo? Di ba? Paano nga naman tayo makakapagsalita ng mabuti kung ang laman ng puso natin ay puro kasamaan? Kagaya po nung time ni Noah, di po ba? Alam niyo po dun sa kasunod ng verse na yon, parang hindi, nagsisi ang Panginoon kung bakit niya create ang mga tao. Dahil sa kasamaan, dahil sa ginagawa nila. Di ba? Eh sabi po dyan, sapagkat kung ano ang laman ng puso ng isang tao, ito ang lumalabas sa kanyang tama? Oh, di ba? Kaya hindi po nagsisinungaling ang salita ng Panginoon. Di ba? Sinasabi ko sa inyo na kung ano nilalaman talaga ng puso natin, yun yung lumalabas eh. Di ba? At nakasulat po talaga. Pinapaalalahanan po talaga. Alam niyo po kung punong-puno ka ng fear, ang lumalabas din po sa'yo fear. Kapag punong-puno ka ng
yung yung pananalita ng hindi maganda, yung masama, yung nagmumura ka. Kasi kung may galit ka sa ibang tao, alam mo wala po tayong control kung anong sasabihin natin. Kaya nga po, kung ano ang nilalaman ng puso natin, yun ang lalabas sa ating bibig. At yun po, kayo lang po nakakaalam kung ano ang laman ng puso nyo ngayon. It's between you and the Lord. Amen? Sa application, pakibasa na natin yun. Sabihin mo sa katabi mo. Read your Bible, Daddy. Amen? Read your Bible, Daddy. I will read my Bible daily. Babasahin ko ang Biblia araw-araw. Tama po? Amen. Amen po? Amen. Not to check a box, but to see God's picture for you. Alam niyo po, ang Biblia ay photo album po yan ng ating Panginoon. Nakikita po natin dyan yung magandang kinabukasan natin. Di ba? Yung sa Psalms 23 pa lang, sabi niya, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Ibig sabihin po, kapag ipipicture mo po yun, dahil ang shepherd mo ay ang Panginoon, hindi ka magkukulang. Tama? Kahit na minsan, akala mo, walang-wala ka na, pero pag sinabi mo, the Lord is my shepherd, hindi ako magkukulang, siya ang magpupuno ng kakulangan ng lahat ng ito. Magkakaroon ka po ng kapayapaan pag ganun. Pero kapag nakaano ka na doon sa problema na yan, wala, manghihina ka po. And, pangalawa, sabi po dyan, sabihin po natin, Memorize verses. sticky notes. Tama? Sabi, let the message of Christ dwell in me richly. Amen? Amen. Memorize verses. Sino po ang naka-memorize na ng verses dito? Sino ang may memorize? Can you raise your hands? Okay lang yun. Diba? At least nag-uumpisa po tayo na mag-memorize ng salita ni Lord. Alam niyo po, huwag niyo sasabihin na mahina kasi ang utak ko. Mahina kasi akong mag-memorize. Ano bakit? Kasi po, yun yung laman ng puso mo. Sinasabi mo na mahina ka. Kaya yun na yung pinapaniwalaan mo, tama? Kaya hindi ka na mag-memorize. Pero pag sinabi mo na, I have the mind of Christ. Kaya kong i-memorize to dahil ang pag-iisip ni Kristo ay pag-iisip ko. Tama po ba? Amen. Di ba, kayo po, you have the righteousness of Jesus Christ. Di ba, we are qualified of everything. Kaya naman po, kung ano si Kristo, ganun din po tayo. Amen po ba yun? Kaya wag po nating i-underestimate yung kaya nating gawin. Kasi si Lord nandyan siya para tulungan tayo. Amen po ba yun? So wag na po natin sasabihin na hindi ko kaya mag-memorize, matanda na kasi ako. Yun ang pinapaniwalaan mo, yun yung imagination ng heart mo. Diba? Yun yung nasa puso mo, yun ang pinapaniwalaan mo, kaya sasabihin mo, hindi ko kaya. Di po ba? Pero wag po nating, unlimited po ang ating Panginoon. Kayang-kaya niya po na isaksak sa atin yung kanyang mga salita. Amen po? Yan po, sa phone wallpaper po ninyo, ilagay niyo po yung salita ni Lord. Kung ano yung i-memorize nyo, yun po lagi nyo ilagay doon sa phone ninyo. And sabi sa sticky notes, alam niyo po kami ni Brother Alfred, nung nag-uumpisa po kami na mag-memorize ng salita ng Lord, yung sticky notes, nilalagay ko po yan doon sa headboard ng kama namin. Para kada mahihiga ka, nakikita mo siya at mariremind ka na, kailangan ko palang i-memorize dito. Kaya po kami nakapag-memorize dahil dapat po willing din po yung heart natin. Intentionally, gawin po natin. Magkaroon po tayo ng motivation. Amen po ba yun? I-motivate mo yung sarili mo. Encourage mo yung sarili mo na, Hoy Lynn, kailangan mong mag-memorize ng salita ni Lord para may hugutin ka. Hoy Lynn, mag-spend ka ng time kay Lord kasi gusto niya makapiling ka. Ganun po yung gawin natin kapag walang nag-i-encourage sa atin. Amen po ba yun? Amen. Di ba? And, sige next. Sa mga Colossians 3:16, sabi po dyan, hayaan ninyong manahan ng lubusan sa inyong mga puso ang mga aral ni Kristo.
Hinahayaan nga ba natin na manahan yung salita ng Panginoon sa puso natin? Nasa puso po ba natin talaga ang salita ni Lord? Sabi po, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Di po ba? Paalalahanan at turuan nyo ang isa't isa. Pero minsan may mga kapatiran po tayo na ayaw nilang maturuan. Di ba? Kahit na sinasabihan mo na siya ng salita ni Lord, minsan hindi pa rin sila mag-amen. Hindi mo alam kung binasa nila or hindi nila binasa. At ang minsan, ang lalagay lang doon, thumbs up, puso, or hindi man lang mag-amen. Di ba? Salita po yan ng Panginoon. Alam niyo po, pag salita ni Lord, when you say amen, sabi ko nga po sa inyo, you are agreeing na mangyayari yung promesa ng Panginoon sa buhay mo. Amen po ba yun? Mahirap po ba mag-amen? Mag-type ka lang. Ilang letra ang amen? 4 lang pala eh. Ba't hindi kayo nagtatype ng amen? Bakit puro puso lang? Alam ba ni Lord yung puso? Guard your heart. Di ba ba? Kaya, alam niyo po, pag nakabasa po tayo alam niyo pa ako, kahit na may mga, doon sa group chat kasi, di ba, may mga ina-assign po ako na magpo-post. Kahit late po ako mag-reply, pero ini-emailan ko po yan. Bakit? Kasi gusto ko na mangyari sa akin yung dineclare doon, yung pinost doon. Gusto ko na manahan sa akin. Amen po ba yun? Hindi po mahirap mag-amen. Pero, bakit hirap na hirap tayong mag-amen ng 4 na letra na yan? Tama? Tama talaga yun. Di ba? So, kaya sabi po dyan, paalalahanan at turuan nyo ang isa't isa ayon sa karunungang kaloob ng Diyos. So, ibig sabihin po tayo po, yung mga leaders, yung mga mas strong, yung pananampalataya, alam niyo po, maging encouragement po tayo sa bawat isa. Palakasin po natin yung mga nanghihina nating mga kapatiran. Amen po? Turuan po natin sila. Huwag lang po yung, yan mo na siya, hindi siya nakikinig. Huwag po. Magkaroon po tayo ng heart na kagaya ng Panginoon na nandun lagi yung pagmamahal. Amen po? Amen. So, sabi po pa dyan, umawit kayo ng mga salmo, himno at iba pang mga awiting espiritual na may pasasalamat sa Diyos sa mga puso ninyo. Di ba? Yung puso pa rin. Tama? Amen po? So, gawin po ba natin yan? Yan. So, pang-tatlo, last na po ito. Let God's peace rule your heart. Amen? Kapayapaan lang po dapat ni Kristo. Yung nanggagaling sa Kanya, ha? Hindi po yung nanggagaling sa mundo, yung nanggagaling po sa ating Panginoon na kapayapaan. Siya po dapat yung maghari, mag-rule sa ating mga puso. Yan. Sa John 14:27, sabi po dyan, peace I leave with you, my peace I give to you. Sabi niya, di ba? Not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Sa Tagalog po, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Tama? Alam niyo, 2 beses na sinabi ng Panginoon eh. Di ba, paulit-ulit niyang sinabi, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Alam niyo pa, pag 2 beses sinabi ng Panginoon, very, very important po yan. Kasi alam ng Lord na kapag napasukan ng iba yung puso mo, alam niya na hindi magiging maganda yung resulta. Tama po? Di ba kaya nga paulit-ulit na sinabi ng Panginoon na kapayapaan na nanggagaling sa Kanya, hindi sa mundo. Tama? Diba? At sabi dito, huwag mabagabag. Yan po yung sinabi ng ating Panginoon, you will enjoy my peace kapag ang puso mo ay hindi nababagabag. Tama
lagi ko nga po sinasabi sa inyo na kapag nababagabag ang puso mo, hindi ka talaga nagtitiwala sa Panginoon. Wala talagang kapayapaan sa'yo. Tama? Diba? Jesus didn't say there will be no problems. He said, let not. Diba? Let not your hearts be troubled. Huwag mabagabag ang iyong puso. You have the authority over your heart. Amen po. Tayo lang po ang pwede talagang magbantay sa ating puso. Amen po ba yun? Kasi mayroon pong free will na binigay si Lord sa atin eh. Kaya nga po, kapag chinus talaga natin yung ino-offer ng mundo, eh, talagang dun ka po talaga. Di ba? Manghihina ka. Panandalian lang po yung mga ino-offer ng mundo. Pero pag si Lord ang ating talagang focus, mas magiging maayos po yung buhay natin. In a sense na hindi naman po yung yayaman ka, pero nandun yung kapayapaan lagi dahil alam mo, kasama mo ang Panginoon. Amen po? Amen. Hindi natin kontrolado ang anumang balita, yung mga bad news. Wala tayong kontrol dyan. Diba? Pero kaya nating kontrolin kung ano ang mananatili sa ating mga puso. Tama? Kasi kunwari, halimbawa, kagaya sa akin, nung biglang sumakit to, wala naman akong kontrol na magkakaroon ako ng frozen shoulder. Di ba? Naalala ako. Di ba? Kagaya din ni Brother Alfred. Hindi naman namin akalain na paggising niya, dapat pupunta siya sa work, biglang nanlabo yung mata niya. Di ba? Wala po tayong control sa mga nangyayari talaga sa atin. But then, may control po tayo kung ano ang papapasukin natin sa ating mga puso. Amen po? Kunwari may balita sa Pilipinas, nagkasakit yung nanay mo. Ngayon, ini-imagine mo na, Lord, anong ibibigay kong pera? Ano saan ako kukuha? Baka mamatay yung nanay ko. What if ganito? What if ganyan? Wala na. Di ba? Ano na yung puso mo? Nag-worry na siya. Napagabag na siya. Hindi mo na nakita na kayang kumilos ng Panginoon sa kanila. Amen po ba yun? Dapat yun po yung makita natin na si Lord, kahit na nandito tayo, pwede tayong manalangin sa Kanya na siya ang kumilos sa ating mga mahal sa buhay. Amen? Sabi po dyan sa Mark 4:39-40, ito po yung yung nasa bangka sila sa ang ating Panginoon. Di ba? Sabi po dyan, bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil, sabi niya. At sinabi sa lawa, tumahimik ka. Ganun lang po yung sabi ng Panginoon na nagdi-declare lang po siya. Nagko-command, tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot hanggang ngayon? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Bakit sinabi yan ng Panginoon? Alam niyo po, yung mga disciples dyan, pagkatapos po na nakita nila yung miracle na ginawa ng Panginoon nung nagpakain po siya ng mga tao, na ginamit lang po yung 2 fish at 5 bread. Dapat po, nag-arise na, di ba? Dapat po, nag-increase yung pananampalataya nila. Pero po, nung nandun na sila sa bangka, sabi kasi ng Panginoon, pumunta tayo doon sa kabilang ibayo. Tumawid tayo, sabi niya. Si Lord po, nung nandun na po sa kalagitnaan, bigla po nagkaroon ng bagyo. At si Jesus Christ, nung time na yan, natutulog po siya. Kaya nakita po natin talaga dyan yung human na human being talaga po ang ating Panginoon dyan. Kasi napagod po siya, kaya po siya nakatulog dun sa bangka. Ngayon, sabi po ng mga alagad niya, sabi po ng mga disciple, Jesus, sabi niya, Rabbi, sabi gano'n sa kanya, wala ka bang pakialam sa amin? Mamamatay na tayo, lakas ng bagyo. Sabi gano'n. So, nasaan yung pananampalataya nila na nakita nila kung paano nag-miracle ang ating Panginoong Jesus? Di ba kaya ang tanong niya, bakit kayo natatakot? Wala pa rin ba kayong pananampalataya sa akin? Di ba? Sa atin po, natatakot pa rin ba tayo? Sa bangka po natin, di ba? I-picture niyo po, sa bangka. Andun kasama mo si Lord. Matatakot ka pa ba? Di ba dapat hindi na? Pero sila, natakot pa rin sila. Kahit alam nilang kasama nila
ba? So, reminder po ito sa atin na ang Panginoong Jesus kasama natin siya lagi. At hindi po niya tayo pababayaan. Amen po? Mas lalo po tayong mag-dwell sa salita niya para po mas lalong tumatag yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. So, application po, when bad news comes, pray first. Kapag po may bad news tayong naririnig, ano po una natin ginagawa? Kapag sinabi pong kailangan ng pera kasi nasa ospital si nanay, anong gagawin po natin? Maghahanap po tayo kaagad ng mauutangan or magkakabol po tayo kaagad sa ating sadyamin? Reality, di ba? Real talk po. Di ba minsan hindi naman talaga tayo nagpipray eh. Sino kaya pwedeng kumautangan para may padala ako? Di ba ganun kaagad? Kapag may bad news tayo naririnig, alam niyo po, when bad news comes, pray first. Tama? Amen po? Don't entertain it. Huwag po natin i-entertain. Kung may bad news man, pray ka kaagad. Amen po? Si Lord dapat kaagad yung isisik mo. Tama? Hindi yung maghahanap ako ng mautangan ko para may padala na ako. Kasi yung nanay ko what if mamatay siya? What if hindi siya madala sa ospital? Di ba may mga ganun po tayo? Mas lalo na po pag mga anak natin. Pero alam niyo po, pray first. Amen? Kneel down to the Lord. And pangalawa, speak God's word against fear. Kapag takot ka, di ba, sabi po ng Panginoon, hindi po niya tayo binigyan ng spirit of fear. Ang binigay po sa atin ay sound mind. Di ba, love, yun po yung binigay sa atin ng Panginoon. And speak the word. Kapag po, alam mo na may sakit yung nanay mo, Lord, hindi. Di ba, sabihin natin na hindi maigsi yung mga kamay na kahit nandun sa Pilipinas ang nanay ko, I declare healing upon healing sa kanya in Jesus' name. Yun po yung gawin natin. Di ba? Yung salita ng Panginoon ang i-declare natin. Amen po, i-lay hands po natin. I-picture mo sa imagination mo, yung nanay mo, kung nakaratay man siya, or anything na bad news na narinig ninyo, i-lay hands po ninyo, dahil ang Panginoon, lagi siyang nandyan, kahit saan. Amen po? Everywhere, anywhere, ang Panginoon, kasama po natin. Amen? Ang sabi po dyan, say, the peace of God guards my heart and mind. Amen po? Yung kapayapaan ng Panginoon po, yun po yung magbabantay sa ating puso at isipan. Dito po ito po yung kanina doon sa taas, yung preaching po ni Pastor Kim sa Philippians 4:6-7, sabi po diyan, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Di ba sabi po diyan? Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan. Tama po? Lahat. Hindi sinabing ito lang yung pwede mong ilapit. Sinabi po dyan, lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Na, alam niyo po yung, sabi po nga, di ba, na count it all joy when you face trials of many kinds. Bakit mo kailangan, or mag-rejoice ka, sabi, kapag may mga problema kang pinagdadaanan. Bakit? Kasi kasama mo si Lord. Siya ang kikilos sa sitwasyon mo. Tama po? Amen po ba yun? Kaya sabi niya, ilapit mo lahat yung pangangailangan mo sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At sabi po dun sa 7, kapag ginawa ninyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso at isipan natin dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. At ang kapayapaan ito ay hindi kayang unawain ng tao. Amen po ba yun? Diba? Sa ang galing po ng mayroon po dyan, yung hindi lang po dinidescribe, kundi kailangan po nating gawin. Prescriptive po ito na parang prescribe ng isang doktor na sabi niya, ilapit ninyo sa Panginoon lahat
ng pangangailangan, ano man yan. Kahit yung pimples mo lang, kapag napapangitan ka sa sarili mo dahil lang sa isang tagyawat, sabihin mo, "Hey Lord, tanggalin mo ito kasi nagpapangit ako dito." Concern pa rin po yun si Lord sa atin, tama? Kahit yung pinakamaliit na bagay na concern mo sa sarili mo, sa pamilya mo, ibigay mo lahat. Present your request to the Lord. Sabi po sa Tagalog, as English, pray about everything. Amen po? And sabi pa dyan, tell God what you need and thank Him for all He has done. Tama? Di ba? At yun nga po yung promise niya dyan, His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. We are in Christ. Tama po? Kaya naman po, ang gusto ni Lord, maranasan natin yung kapayapaan na nanggagaling sa Kanya. That's one pa na kailangan nating gawin para mabantayan ang ating mga puso. Amen po? So ito po ang ating final reminder. Your life flows from your heart. Your future is shaped inside first. And just as God said, let there be light, and light appeared. Diba? When you fill your heart with His Word, God will create something new in your life. Amen po? So ano po gagawin natin? Lagi po tayong magbabad sa salita ng ating Panginoon. Every day. Amen po? Amen po, brother? Amen. Yan. Di ba? So today, umpisahan na po natin, guard your thoughts and imagination. Amen po? Huwag na po natin papapasukin yung mga negative thoughts. Fill your heart with God's Word. Punuin natin ng salita ng Panginoon ang ating mga puso. And let God's peace rule your heart. Dapat ang kapayapaan ng Panginoong Hesus ang naghahari sa ating mga puso. Because when you guard your heart, ito pang pangako, God will guard your life. Amen po? Tama, God will guard your life kapag ikaw ginard mo, binantayan mo yung mga pinapapasok mo sa puso mo. Yan lang po yung pinakaisang sinasabi sa Biblia na above all things, guard your heart. Amen po ba yun? Amen. May natutunan po ba tayo? Amen. Mag-umpisa na po ba tayong mag-spend ng time with the Lord? Amen. Magbasa ng Bible? Amen. Amen. So, gawin po natin. Huwag lang pumuso, ha? Sabihin, gawin po natin. Pag nasa bahay po tayo, i-remind po natin yung sarili natin. Or, manood po ulit kayo ng live natin. Kasi yung live po natin is 1 month naman po yan bago ma-delete ng Facebook, di po ba? So, i-treasure po natin yung salita ng Panginoon. Dapat po ang pinaka-importante sa atin, pinaka-valuable na iingatan po natin ay salita ng Panginoon. Amen po? Amen. Amen. So, yun lang po yung maibabahagi ko sa inyo. To God be all the glory. At tinatawagan po natin ang ating worship team.